Kumusta? Magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers. Welcome back sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Okay, so ang talking point natin mga ka-farmers sa hapong nito ay alamin po natin ang mga insecticide, okay, fungicide, foliar na pwede sa ating mga bagong tanim na kamatis at saka talong. Okay, so share ko lang sa inyo mga ka-farmers. Kung pag-usapan po natin ang mga sonalicious na mga variety tulad ng talong, kamatis, bell pepper, wala lang po silang pinagkaiba, no, sa pag-alaga. Una sa fertilizer, sa insecticide, sa fungicide, no. Okay, so meron lang mga pinagkaiba mga ka-farmers sa insecticide at fungicide sa sitwasyon or sa lagay ng panahon. Kasi palagi kong binabanggit sa aking mga short video sa reels na iba ang ating ginagamit na fungicide sa tag-araw, iba din sa tag-ulan. So ngayon mga ka-farmers, alamin natin ang mga insecticide na pwede sa bago nating tanim na kamatis, sa bago ding tanim natin na talong. Okay, so unang-una mga ka-farmers, bago natin umpisahan ang ating pagbahagi ng kunting kaalaman patungkol po sa mga insecticide na pwede sa bagong tanim, mega love shout out po, no, sa lahat nating mga audience, no, sa mga new subscriber natin dyan, mga OFW, mga farmers at saka mga viewers na natin. Kung isa po kayong mahilig sa ganitong usapin about farming, hingi naman po ako ng isang favor sa inyo. Huwag naman nyo kalimutan, no, mag-like and share at saka mag-subscribe sa ating munting YouTube channel, at i-click naman po ninyo ang notification bell para updated po kayo sa mga next video na i-upload ko. Okay, so ulitin ko, from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta mga ka-farmers, mga ka-viewers, maraming salamat po. So ngayon mga ka-farmers, hindi na natin patatagalin pa. Umpisahan na po natin ang pagbahagi ng ating kunting kaalaman patungkol po, no, sa mga insecticide, fungicide na pwede po sa bago nating mga pananim. So unang-una mga ka-farmers, insecticide. So ang insecticide na pwede natin mga ka-farmers, si Actara. So hindi din mawala si Actara mga ka-farmers, no? Zero D, pagtanim mo pa lang pwede ka na, or punla pwede na din, no, bago maitanim sa ating mga sonalicious. Tapos pag abot ng isang linggo, pwede tayo sa mga Marshall or mga free button, pwede na kasi napaka-prone po sa shoot borer mga ka-farmers, no, ang talong. So pwede natin sila gamitan, pero una ang Actara. So pag nasa mga 7 days na, isang linggo or 10 days, pwede na kayo mag-apply ng mga free button or Marshall o Alica. So pwede na sila gamitin mga ka-farmers, pero una Actara. Kasi si Actara mga ka-farmers, alam niyo ba, napakagaling po niya magprotekta sa ating mga bagong tanim tulad ng talong or kamatis. Kasi sa loob ng 21 days mga ka-farmers, ganyan katagal po ang bisa o lason na meron sa Actara, no? Hindi kagaya ng ibang mga insecticide na ating ginagamit na ngayon, 24 hours lang ay wala ng bisa mga ka-farmers, no? Ganyan lang. Pero si Actara, kasi dahil wala pang bunga, wala pang harvest, ganyan lang kabilis. Tapos yung mga insecticide mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo ang tamang paggamit. Kung kinakailangan, pwede na natin silang i-spray kung kinakailangan lang. Pero pag hindi mga ka-farmers, ay mag-organic lang tayo. Marami namang mga organic na mga all-in-one formula na pwede din nating i-spray sa ating mga pananim, kuya ng Envero. Okay, all-in-one din siya. Amo. So ganun din yung mga ka-farmers, no? Si Ambiyon. Si Ambiyon mga ka-farmers, ganun din. Okay? Si Atal. Mga all-in-one din sila mga ka-farmers. So napakaganda din nilang gamitin sa ating mga pananim. Tapos mga antivirus pa din sila, yung mga pamamarako or yellow mosaic disease ay kaya din nilang iano mga ka-farmers. Pero pag hindi na or lala na, doon na natin gagamitin yung mga tinatawag nating synthetic na insecticide. Okay? So pag halimbawa mga ka-farmers, napasukan ka na ng virus, yung virus na pumasok kung sa talong, yung yellow mosaic disease, ganun din sa sili, yellow mosaic disease,
or yung kulot-kulot sa kamatis, yellow mosaic disease din mga ka-farmers, or pamamarako sa ampalaya. Kaya din pagalingin ni Atal mga ka-farmers, kasi si Atal ay isa po siyang herbal, no? Virus transmitted. Kaya po niyang pagalingin ang mga pananim nating nagkaka-virus mga ka-farmers, dahil sa tagal ng panahon nating nagtatanim tapos pabalik-balik lang sa ating area at walang pahinga. So ngayon mga ka-farmers, ating kwentuhan, babanggitin ko mga ka-farmers, kung pwede lang, na kung magtanim tayo ng ampalaya, pagkatapos ampalaya ay ibang crops na naman ang ating itatanim, tulad ng talong or kamatis. Hindi pwede pag ampalaya, at inibunot mo ampalaya, isang linggo ampalaya din. Pwede naman mga ka-farmers, ganyan, magtanim ka ng ampalaya, kailangan mo ipahinga ilang free, tapos paabutin mo mga isang buwan, bunutin mo, siguraduhin na dala lahat ng gamot, tapos bubutasan mo mga ka-farmers, ibilad ng araw, mga 2 linggo bago ka maglagay ng fertilizer o ipot, tapos antayin mo pa isang buwan bago mo ipisahan magtanim ulit. Pwede pag ganyan. Tapos may tinatawag tayong disinfect, maggamit tayo ng mga soil neutralizer mga ka-farmers, na makakatulong din para sa bago na naman nating mga pananim ulit. So yun ang po ng mga ka-farmers. So ngayon mga ka-farmers, na nabanggit na natin ang insecticide na pwede po pala sa ating bagong tanim na kamatis, tulad yan, yan, yan kamatis natin dyan, at ito naman po sa ating talong. So nasa boundary tayo ng taniman natin ng kamatis at saka talong. Ito ang ating kamatis, yun, may ito nagtali ng mga sanga, at dito sa akong likuran ay talong na naman. So yun po na mga ka-farmers, mga ka-viewers, ang mai-share ko po sa inyo. So ulitin ko, ang pwede natin mga ka-farmers, aktara muna bago mag-apply ng alika or martial or ferbaton. Kasi napaka-prone po sa fruit shot borer ang talong. Ito mga ka-farmers, pinapisprayan natin. Kahapon nagpapa-spray po tayo din ng Ortibatap, kasi si Ortibatap napakagaling po sa punggo sa mga dahon. Kahit anong sakit mga ka-farmers, kaya din pagalingin ni Ortibatap, kasi ang AI po ni Ortibatap mga ka-farmers, dipukinasol, dipiconazole at saka acecitruben. So ang laman ni Iskor, ang laman ni Purso, ang laman ni Raleigh, ang laman ni Amistar ay nandun na po ni Ortibatap. So yun po ang kagandahan mga ka-farmers, no? Ang laman ni Eminent Star ay nandun na po sa sa Ortibatap. Kaya nga, kung pag-usapan natin lahat ng mga sakit sa dahon ng ating talong, sa dahon ng ating kamatis, ay madali lang pong pagalingin ni Ortibatap. Okay, marami naman mga fungicide na mga gagaling, tulad ng mga carbendazim, mga Raleigh, mga Rufato, mga Lasensio, Amistar, magaling dyan mga ka-farmers. Pero yung mga ganyang mga produkto na aking nababanggit, gagamitin lang po natin sa tag-ulan. Kasi alam nyo mga ka-farmers, pag tag-ulan, araw-araw na ulan, simula umaga hanggang hapon, so yung mga magagaling na mga fungicide, yun po ang ating gamitin. Pero pag ganitong mga panahon, tag-araw mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, pwede lang tayo sa una, Serenade, no? Kasi si Serenade ay isa po siyang organic na fungicide, Bacillus po siya. So una mga ka-farmers, protektahan ang ating tanim, no, sa mga bad bacteria na nasa lupa, yung tanim natin na talong, yung tanim natin na ampalaya. Ang purpose po niya mga ka-farmers, para sa darating na mga araw after transplant, maprotektahan po ang ating halamang tanim sa mga tinatawag nating mga bacterial wilt, Streptomyces, talong, mga first wilt bacterial. Ganyan din mga ka-farmers, may iwasan din saka wilting. So sa tulong ni Serenade mga ka-farmers, lumaking malusog at healthy ang ating halaman. Okay. So sa mga 10 days up na, pwede na kayo mag-apply ng mga Ditin, Antracol. So yun lang ang ating gagamitin. So kung halimbawa sa ating ang kamatis, kung Ditin, Antracol mga ka-farmers, kung dadalhin natin sa market, hindi tayo mabibitin, napakakintab din, no? Lalo na pag Diamante Max ang variety, tapos Ditin, Antracol sabay nating ni-spray, napakaganda din ang mga bunga mga ka-farmers. Subok ko na po sa maraming bisis. Bakit yun po ang i-comment ko po sa inyo, kasi mura lang mga ka-farmers, no? Mura lang po sila. So yan, subukan nyo mag-Ditin, Antracol, kalahating Ditin, kalahating Antracol sa isang drum. Pero pag ganito mga ka-farmers, maliit pa ng bunga, pwede Antracol, kalahating Antracol lang din, foliar. Tapos sunod, Ditin na naman. Pero pag malaki-laki na ang bunga, nasa mga
kulang na lang isang linggo, pwede nang i-harvest, pwede mo na isabay ang dietin ng trakol, no? Pwede mo na isabay mga ka-farmers. Okay, so yun lang po ang i-share ko po sa inyo patungkol po sa ating fungicide na gagamitin. Okay. So, ano naman, sa foliar na naman po tayo mga farmers. Ano po ba ang mga foliar fertilizer na maganda ang gamitin sa bago nating tanim? So, ngayon mga ka-farmers, meron nang akong tatlong babanggitin. Yung ginagamit ko ngayon, ang pinakamarami natin mga ka-farmers, Green Acres. Tapos si Green Acres, pwede siya sa bagong tanim, pwede din siya sa may mga bunga na. Ganon din si Nutriplant AG mga ka-farmers, pwede din siya sa bagong tanim, pwede din sa may bunga na. Okay din si Peters, merong 2020 sa bagong tanim at merong 94515 sa may bunga na. So yun lang po ang ating gagamitin. So bago tayo magtapos, mega love shout out po sa iyong lahat. Okay, so sila tang dito lang. Maraming salamat po. Bye bye.